Nagulat ang magandang dalaga na nabuntis habang lumalangoy. Pagkatapos, lihim niyang isinilang ang 3 anak na lalaki. Kaya naman walang gustong makipag-asawa sa kanya, para mapakain ang 3 anak na lalaki. Sa araw, nagtatrabaho siya sa construction site. Sa gabi, nag-aantay siya ng mesa. Mabilis na lumipas ang 30 taon. Ngayon, ang 3 anak na lalaki ay lumaki na. At sila ay naging matagumpay na rin. Ang panganay ay naging isang namungunang propesor sa mundo. Ang pangalawa ay ang chairman ng Dingsheng Group. Ang bunso ay isang doktor. Ngunit ang babae ay nagkukupit ng basura araw-araw. Ang dahilan kung bakit niya ginagawa ito, dahil gusto niya ng simpleng buhay. Ngayon, alam ng 3 anak na lalaki na malapit nang umattend ng reunion ng kanilang ina. Pumunta sila upang suportahan ang kanilang ina. Ina, nandito ba kayo para istorbohin ako? Mga nakakatawang damit ninyo. Wow! Ang 3 lalaking ito ay mga anak ng isang tagapaglinis ng kalye. Bakit ang ganda ng tadhana niya? Ideya iyon ng kapatid ko. Paano mo nasabi yan? Pumayag din kayo ng kuya mo. Maaari bang huminto kayo? Buong araw ay wala kayong natutunan. Nanay, hindi mo dapat sisihin ang kapatid mo. Akala namin, kapag nagkita kayo ng mga lumang kaibigan, gagawin namin iyon. Tama iyon. Mama, isama mo ako, ha? Ako si Xiao, bata at gwapo. Siguradong magugustuhan nila. Hoy, lumabas ka na. Gusto lang nilang malaman, sino ang may mga anak na mayaman? Ako, ang pinakamayamang tao sa China. Nanay, ang pagsama sa akin ang pinakamagandang desisyon. Hindi, mali iyon. Nanay, ako ang panganay sa pamilya. Sa tingin ko, tama lang na ikaw ang sumama sa akin. Ano sa tingin mo, nanay? Kuya, huwag ka nang makialam pa. Sekreto ang dapat mong gawin. Huwag kang aalis. Tama, ako nga ang pinakaangkop. Ako ang tama. Ako ang angkop, ako ang angkop. Lahat, tumahimik kayo para sa akin. 3 tao, makinig kayo. Sino ang magdadala ng manugang para sa akin? Sasamahan ko ang taong iyon. Hindi ko na kaya. Wala akong oras. Kaya si Xiao. Si Xiao ang pinakaangkop. Oo, ikaw ang 3 anak ng nanay. Ano to? Ako, may gagawin ako. Kayo ay mga nakakainis. Lalabas ako. Talagang nahihiya ako. Matanda na ako. Wala pa akong apo. Nahiya ako nang makita ang mga kaibigan. Ang mga kaibigan. Magdadala pa ba ako ng mga kaibigan ko? Nanay ko. Ngayon, ang kuya ay isang eksperto. Ako ay isang mayaman. Si Xiao ay isang mahusay na doktor. Hindi ka ba makakapili ng kahit sino? Tama po. Ano ang tuntunin sa ating tahanan? Pagpapakumbaba, pagiging tapat. This time pupunta ako sa alumni reunion. Nakita ko ulit ang dati kong kaibigan. Hindi ito para magyayabang. Ate Su, mauuna na ako. Huwag kang sumunod sa akin. Nanay. Pagkatapos umalis ni Maymay, 3 anak na lalaki, nagsimula ng mag-isip kung paano ipagmamalaki si nanay. Kaagad na nagbigay ng regalo ang panganay, isang estatwa na ginto. Para sa paaralan ng ina. Ang pangalawa ay tumawag sa singer. Ang hari ng pop noong dekada 70. Inanyayahan siyang kumanta sa seremonya. Binigay ito ni Xiao sa kanyang katulong. Magbigay ng 10 bilyong dolyar sa paaralan. Samantala, sa kabila, alam ng pangulo ng klase ang tungkol kay Maymay. Siya pala ang ina ng isang bilyonaryo. At si Maymay naman ay kaklase niya. Kaya naman dali-dali siyang tumawag sa lahat para salubungin siya sa pintuan. Samantala, sa pintuan, isang babae sa isang sasakyan, nakaklase rin, ay dumating para sa reunion. Ina. Kapag natapos ang pagdiriwang, hindi kita maasikaso. Kailangan ng sasakyan ng boss. Kailangan ko siyang hintayin. Hindi ka ba pwedeng umalis ng kaunti? Gusto mo bang mapahiya ako sa mga kaibigan? Kung malaman nilang mahirap ako, talagang nakakahiya. Nanay, ako ay isang manggagawa lamang. Kung mahuli ako, mawawalan ako ng trabaho.
Sige, sige, walang dapat gawin. D.I.M. Lin. May. Ano ito? Ito ba ang reyna ng kagandahan ng ating paaralan? O Diyos ko, bakit ganito na ang iyong kalagayan? Isa ka bang janitor? Walang masama sa pagiging janitor. Ito ang trabaho ko para magpalipas ng oras. Magpalipas ng oras. Namumuhay ka sa $2-3 milyong na ito lang. Mahirap pang buhayin ng anak. Tingnan mo ako dito, magkaiba na ako kumpara sa dati. Yung anak ko, napakayaman niya. Ngayon kapag may oras ako, nasa bahay lang ako nagpapahinga. Namumuhay na parang petty bourgeois. Naglalaro lang ng stock, lumabas, sumakay lang ng mamahaling sasakyan. Ang mga kasinungalingan ng babae, malinaw na narinig ng mga dating kaklase. Akala nila siya, ang ina ng mayamang lalaki. Pagkatapos, may ilang kaibigan na lumapit. Agad na itinulak si Maymay palabas. Lumapit sila at nakipaglamang sa babaeng mapanlinlang. Napakagaling daw ng anak niya. Tunay ngang ina siya ng pinakamayamang tao sa China. Tingnan mo ang mga pagpapakyut ng mga tao. Nalaman ng babaeng mapanlinlang na nagkamali sila ng pagkakakilala. Dahil gusto kong panatilihin ang aking dignidad. Mabilisan niyang sinabi na siya ay kadalasang napakamapagpakumbaba. Agad, nakatayo si Maymay sa tabi. Sinabi niya na, ang kanyang anak na lalaki ang pinakamayaman. Dahil dito, siya ay pinagsalitaan ng masama ng mga tao. Tinanong ng leader ng klase si Maymay, kung ang kanyang anak na lalaki ay talagang magaling. Bakit nga ba kailangan niyang maging manggagawa? Ang babaeng walang hiya, ang sabi niya ay dahil nagseselo si Maymay sa kanya. Kaya gusto niyang makuha ang titulo bilang ina ng pinakamayamang tao, para lang magyabang sa mga babaeng mapagpanggap. Kaya tinulak nila si Maymay. Agad-agad. Umalis na sila. Ilang taon na ang lumipas. Nananatili pa rin sila sa ganitong pag-uugali. Manahimik tayong lahat, may natanggap akong balita. Ang pangulo ng top 2 kong kumpanya ay nagbigay ng estatwa ng Tanson na nagkakahalaga ng $100 milyong. Ibinigay ito sa ating paaralan. Palakpakan. Ang Pangulong Tintin ay nagbigay ng regalo na nagkakahalaga ng $100 milyong. Talagang napakamapagbigay niya. Siya talaga ang pinakamayaman. Narinig ko na ang ina ng Pangulo ay kaklase natin. Hindi ko alam kung sino sa atin ang makakapag-aral ng ganitong kahusay na anak. Kahanga-hanga talaga. Ang estatwa ni Tanson. Iyan ay isang napakahalagang regalo. Tiyak na si Zo ang nagbigay. Ang batang ito ay hindi masunurin. Dapat siyang maging mapagpakumbaba. Mga mag-aaral, magpasalamat tayo. Ang ina ng chairman ng Dingsheng Group, si Ginang Liu Yanling. Siya ang ina ng chairman. Malaki ang naitulong niya sa paaralan natin. Pati ba naman yan kaya pa niyang magpanggap? Tingnan natin kung ano pa ang kaya ninyong gawin. Ang anak ko ay isang mabuting anak. Sinabi ko sa kanya na huwag gumawa ng ingay ng ganyan. Ngunit wala na akong magawa. Sino bang nagsabi na mayaman ang bahay namin? D.I.M. Lin, talagang naiinggit kami sa iyo. Mayroon kang napakagandang anak na lalaki. Tama, siya ay talagang isang bilyonaryo. Isang napakamapagbigay na tao. Dapat kang magbigay. Tanging ang mga mayayaman lamang ang makakagawa nito. May. Mayroon ka ring 3 anak na lalaki. Anong mga donasyon ang kanilang ginawa sa pagdiriwang ng paaralan na ito? Sabihin mo para kami magkaalaman. Isa lang siyang tagalinis. Sa palagay ko, kahit nasa ganitong klase ng hotel, hindi pa siya nakapunta. Tama na. Nandito siya.
binabawasan ang ating karangyan. Kung ako siya, isang walang silbi. Matagal na akong naghahanap ng puno para bitin ang sarili ko. Imposible. Paano naman makakapagtrabaho si Maymay bilang manggagawa? Noong panahong iyon, nag-asawa siya ng pinakamayamang tao sa Fuzine, di ba? Pumanaw na siya. Narinig ko, nagkaanak si Maymay ng 3 lalaki. Isang balo na nag-aalaga ng 3 anak. Hindi na magiging mabuti ang buhay niya. Ang ginagawa ng anak ko ay wala nang kinalaman sa akin. May dala akong kaunting regalo para sa lahat. Ano iyon? Gusto mong mag-donate ng mga basurang nakuha mo? Wala ka bang hiya? May kakaibang amoy. Ito ay snow lotus. Sabi ng anak ko, mabuti ito para sa kalusugan ng matatanda. Dinala ko ito dito para makapag-grow ng tsaa ang lahat. Snow lotus. Talagang bihira ang bulaklak ng snow lotus sa mga bundok. Napakasing halagang gamot iyan. Ang isang bulaklak lang ay napakaganda na. Nang magkasakit ng malubha ang aking asawa, ngunit hindi ako makabili ng isang bulaklak. Totoo ba iyon? Ganoon kayaman ang kanyang pamilya. Ganoon kamahal. Hindi sumagot si Xiao. Sabi ng batang ito sa akin, madali lang kunin ang bagay na ito. Marami akong nakuha. Maymay, peke ba ito? Ito ay gamot ng anak ko. Marami kaming ganito sa bahay. Isa lang ang kinuha ko para dalhin dito. Ito ang regalo ko. Dalhin niyo na lang ng kaunti. Ang snow lotus ay hindi nagkakahalaga ng $100. Marami bang ganyan sa bahay niyo? Salamat, Maymay. Maaaring hindi ito kasing halaga. Ang anak ko ay doktor. May kaunti lang kami sa bahay. Maymay, mayaman ba ang bahay niyo? Siguradong matagumpay ang anak mo, hindi ba? Ano ang trabaho nila? Ang aking panganay na anak na lalaki. Isang iskolar, nagtagumpay tayo. Nag-ayos lang ako ng kaunti. Gumawa ng mga crafts. Pangalawang anak ko. Kamusta, Pangulo? Kamusta, Pangulo? Maliit na negosyo. Salamat po, Doktor, sa paggamot ninyo sa aking ama. Ito po ang pinakamahalagang bagay sa amin. Sana po ay tanggapin ninyo ito. Ang bunso kong anak ay doktor. Ganoon po iyon. Ang panganay ko naman ay wala namang gaanong karangalan. Madalas siyang magpalit ng trabaho. Mukhang hindi mo naaalala, inaayos niya ang aircon. O inaayos ang kuryente at tubig. Pangalawang anak. Maliit na negosyo lamang, kumikita ng kaunti. Ang pangatlong anak ay may kaunting potensyal. Saan siya nagtatrabaho? Sa pinakamalaking ospital ba? Hindi siya nagtatrabaho sa ospital. Nalaman kong siya ay isang freelance na doktor. Kaya saan mo nakuha ang snowflake sa yelo na ito? Saan mo ito nahanap? Ito. Tingnan mo, ang snowflake sa yelo. Sa totoo lang, peke lang ito. Emlyn, anong ginagawa mo? Bakit mo ito itinapon? Ang mga ito ay mga mahalagang gamot na makakapagpagaling. Maymay, sabihin mo, kung ang iyong yumaong asawa, tumingin sa iyong kahirapan. Tiyak na magsisisi siya na pinili ka noon sa halip na ako. Hindi ito maganda. Kahit paano, lahat tayo ay magkaibigan. Ang tanga mo naman. Ngayon, siya na ang ina ng Pangulo. Huwag mong ipagwalang bahala ang isang janitor. Nagawin siyang galit. Nakalimutan mo na ba? Ang anak mo ay nagtatrabaho sa tuktok na kumpanya. Siya ay isang manager sa pabrika. Nandito na ang lahat. Karamihan ay nagtatrabaho sa Top Doan Tintin. Sino ang magtatangkang tumulong sa kanya? Maymay. Kahit na makuha mo si Fuzine, ano ngayon? Kahit na makabuo ka ng 3 anak sa kanya, ano ngayon? Ngayon, pinapahirapan ka pa rin ba ako? Emlyn, huwag kang maging labis.
Maymay, lumampas ka na sa hangganan. Nagdaring kang itulak ang ina ng direktor. Hindi ka ba natatakot na i-lockdown ng pamilya mo? Lumayo ka. Ikaw, nagdaring kang basain ako. Si D.I.M. Lin ay nabuhay na ng ilang dekada na. Kaya mo bang magsinungaling? Ang ugaling makipagsabuatan at mangbuli sa iba. Hindi ka pa rin nagbago. Ayaw mo nang mabuhay, di ba? Hanggang ngayon, hindi mo pa rin nakikilala ang iyong sarili. Pinatawad ka na niya. Swerte ka na nga. Alam mo ba kung sino ang anak ko? Kaya niyang sirain ang buong bahay mo. Sige, gusto kong malaman kung sino ang may lakas ng loob na tapakan ng buong pamilya ko. Tawagan mo ang anak mo. Papuntahin mo siya rito, para makita ng lahat. Opo, Ginang. Tawagan mo ang CEO. Para magkita ang lahat. Tingnan kung patuloy pa ring mayabang si Maymay. Opo, Ginang. Ninakawan siya ng kahihiyan. Kailangan mong tawagan ang iyong anak. Tama iyon, Ginang. Balita ko napakahigpit ng anak mo. Walang sino man ang makakasakit sa iyo. Tawagin ang CEO dito. Para harapin ang babaeng ito. Sa tingin ko, hindi siya makatawag. Dahil, hindi siya ang pangulo ng Dingsheng Group. Tama ba? Kailangan ng anak ko na ayusin ang mga pang-araw-araw na gawain. Hindi ko siya matatawag. Dahil sa maliit na bagay na ito. Maymay, ikaw talaga. Nagdala ka ng peking gamot para lokohin ang lahat. Nakapagulat na ako sa pulis. Hintayin mo na lang na dumating ang pulis. Talagang dapat iulat sa pulis. Dahil sinira mo ang mahalagang gamot ko. Kailangan mong managot. Hayaan mong kalkulahin ko. Kung susundin ko ang sinabi mo kanina. Ang presyo sa merkado ay $100 kada bulaklak. Mayroon akong 100 bulaklak dito. Pagiging halos $10 milyon yan. Bago dumating ng pulis, dapat mong isipin kung paano mo ito babayaran. Sa iyong sinabi, ang bulaklak na ito ay totoo. Ang mga maliliit na bagay na ito ay hindi sapat para mandaya ako. Ikaw ay isang tagapulot ng basura. Sobrang mayabang mo na. Akala mo ba ay ikaw ang Diyos ng medisina? Madali mo bang makuha ito? Ang gamot na nagkakahalaga ng milyon. Hindi ako Diyos ng medisina. Pero, ang anak kong lalaki ay matanda na, umupo ng maayos, maghanda ng umalis. Pangulo, ang inyong ina ay inaapi ng iba. Sumunod ka sa akin. Nang ahas kayong mang-api sa aking ina. Inaapi nila ang aking ina.